we have Merimon Reyes reporting live from the Senate. Merimon, kamusta dyan? Bok, sa pagbabalik ng plenary session, may mga ilan-ilan ng mga panukala na pumapasa na sa ilang mga reading. Pero throughout the day, ang ipinakamauugong na napag-usapan at natanong natin sa mga senador ay yung posibilidad na magkabotohan na either kumapaaga o by next week yung Kamara tuon sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at matransmit na dito sa Senado. Ang nasabi ni Senate President Tito Soto, susundin nila ang konstitusyon at ang nilalaman nito, which is importante raw sa usapin na to, once matanggap ng Senado yung Articles of Impeachment, automatic daw yun. Kailangan nilang mag-convene bilang impeachment court. And yung sinasabi within reasonable time is yung sa trial, hindi naman daw pwedeng yung trial proper ang pinakamamadaliin. Ang sinasabi niya, yung forthwith na nakikita niya rin is yung convening. And for him, ang convening, matransmit today, pwedeng a day after or yung susunod na araw, magko-convene sila bilang impeachment court. Pero kung mayroong ibang opinion pa raw or opposing na thinking tungkol dito, hihintayin daw muna. And ang sabi naman ni SP Soto, while speculative pa ang lahat, ang importante dito ay handa raw ang Senado, parte raw ng trabaho nila, ng mandato nila, na may impeachment man o wala, ready sila sa kung ano ang mangyayari. Pero sa mga nakausap natin from the minority, for example, si Senator Alan Peter Cayetano, minority leader, nagkakokos kasi kanina, though hindi sila kompleto, so hindi raw nila napag-usapan yung impeachment. Pero kung mangyari man ito, dahil may mga abogado rin naman daw from the minority, susundin naman daw nila yung batas at saka yung prosesong kakailanganin. Bo. So malinaw naman, Merimon, yung sinabi ni Senate President Soto na immediately, forthwith, pag inakyat sa kanila, magko-convene sila sa trial court. Hindi ibig sabihin na magsisimula na yung trial. Tatanggapin lang nila as an institution, as Senate. Tapos maghahanda sila, gagawa sila ng rules, mga physical preparations para mismo sa trial. No? Dahil pag inassume na nila yung jurisdiction, may hirapan na yung Supreme Court na mag-TRO. Dahil may jurisdiction Mag-react yung Supreme Court either before or after nung trial, no? So, yun yung value nung sinabi ni Senate President Soto. Hindi na to pwedeng habulin pag nagsimula na yung jurisdiction, no? Ang tanong lang, Merimon, natanong mo ba diyan? Pwede bang i-reject ng Senado yung aakyat na impeachment? Parang wala yun sa konstitusyon wala yun sa kahit anong rules No? Basta tatanggapin lang nila at magbobotohan sila whether to convict or not. No? Pero parang bago yung sinabi ni kagalang-galang na Senator Robin Hood Padilla na pwede nilang i-reject. Ang sabi nga ni Senator Robin Padilla kanina, trabaho daw nila bilang minority ang mag-oppose. So, nung inulit natin na, so pati impeachment ba ay i-oppose ninyo? So, nasabi ni Senator Robin, oo. And dahil yun nga yung nakikita nilang parte rin ng trabaho nila bilang minority. Though ang sabi naman dito ni SP Soto, kahit ano man ang mangyari, handa naman daw sila kung anong consequences, anong turn of events ang pwedeng mangyari, pero still ang pinagbabasihan ni SP Soto, yung konstitusyon na sinasabi, pag umakyat ang Articles of Impeachment sa Senado, magko-convene sila bilang impeachment court. Kaya, kung anumang opposing opinion pa ang lalabas, hintayin daw muna, wait and see kasi speculative pa rin ang lahat. Pero ang nakausapan natin sina Senator Jinggoy Estrada, ang sinasabi nila kung pwede nga sa dinami-dami daw ng mga problema sa bansa, yun muna ang bigyan ng pansin, ang bigyan ng atensyon, pero nandyan naman na daw yan. So wala namang problema as far as Senator Jinggoy Estrada is concerned. Wala naman daw problema yung pagkukonvince sa kanya, pero kung para raw sa kanya, may iba raw mga bagay pa ang dapat pagbigyan ng atensyon. Pero kung nandyan na yan, wala naman na daw silang magagawa. For SP, yun pa rin pinangahawakan niya. Inulit natin yun kailangan ba may consensus, kailangan ba may botohan? Sabi ni SP, automatic daw yun. Pag umakyat ang Articles of Impeachment, magko-convene daw sila for him, forthwith, the next day, ang forthwith para kay SP Soto. Convening. Pero yung trial proper, mahaba-haba pa. Kasi meron pang bibigyan ng copy ang side, ang panig ni Vice President Sara Duterte. Yung responses pa, hihintayin. Hihingan din ng response from the prosecution. Hihintayin din yung pagbabalik nito. And then pre-trial period pa. And then, tsaka magkakaroon na ng trial proper. So, mahaba-haba pa yung panahon in between yung pagtanggap ng articles, pag-convene, hanggang doon sa trial proper. So, Merimon, hindi option yun, na
Pwedeng tumanggi yung mga senador na, hindi, ayaw namin i-try to. Hindi option sa kanila yan. So far, sabi ni SP, hindi. Kasi nga, kung ang pinagbabasehan talaga is ang konstitusyon na dapat susundin nila, walang ganon. Automatic may convening ng Senado bilang impeachment court. Pero nung nilinaw naman natin, nung tinanong natin ulit sa mga miyembro ng Senate minority, pare-pareho pa rin naman sila na sinasabi na they expected daw from them na magiging neutral sila, magiging impartial daw sila, at ang babasehan daw nila yung pieces of evidence na ipepresent sa trial proper. Except, I suppose... Ano ba yung pre-trial? Medyo hindi ko kabihasado yata yung pre-trial sa impeachment. Ano ba yung ginagawa sa pre-trial? Ito yung process kasi na, for example, pag umakyat na dito, magko-convene yung mga senador. Ang titignan pa nga natin dito yung magiging oath-taking pa na itong mga senador. Pero later, on the latter part pa yan ng impeachment proceeding, ito yung bibigyan ng kopya yung panig ng defense. And then may hihintayin pang response. And then hihingan din ng response din yung prosecution. May mga dokumento pa dito na pagpapasapasahan And then yung collation din ng responses and then yung mga probable evidences. Yung sa pre-trial and then yun nga yung sinasabi ni SP Soto, matagal na raw yung mga 1 to 2 weeks na preparation before the trial proper. Yeah. And I can imagine, Bok, that they okay. also would want to review or revisit yung Senate rules on impeachment Yes. Para klaro sa lahat ng miyembro ng impeachment court before they go into trial. Diba? Of course, this is going to be a unique case. You have the VP going on trial before the Senate for the Yes. first time. They will be senator judges pero they will still remain senators more than judges. Dahil yung tunay na mga judges kasi mahabang training yan Tsaka kumukuha ng bar yan No? Parang si Ed lang, hindi siya learned. Hindi ako learned, though. Bok, teka, balikan ko lang yung ano. Kasi sabi mo nga, members of the minority said that they will remain neutral. But I suppose that's not the case for Senator Robin Hood Padilla if he said that his job is to oppose measures from the administration. But at any rate, could you give us could you qualify kung ano sinabi ni Robin Hood Padilla kanina, ni Senator Padilla kanina? Exactly what did he say with regard to the impeachment case? Baka naman kasi we lost something along the way. So, o baka ibig niya sabihin, he will block the ouster by impeachment. Hindi kaya yun ibig sabihin. Ibig sabihin na Ang unang misinterpret sinabi nga natin. ang una nga sinabi ni Senator Robin, ang nasabi nga raw sa kanila nung all-member caucus, wag daw muna talagang magsalita tungkol dito kasi nga magkakaroon ng spokesperson. Pero for Senator Robin Padilla, ang nasabi niya kasi nung natanong natin kung may paghahanda na ba siyang ginawa, sabi niya nung una pa lang daw na supposedly may impeachment, nag-aral na raw sila ng batas, ng rules of court, at sabi pa ni Senator Robin, siya raw madalas siyang may kaso. So alam niya na raw kung ano ang mga pangyayari sa loob ng korte. Nalulungkot siya na ang vice-presidente ang posibleng mapuput on trial, pero syempre nandiyan na raw yun. And ang sinasabi nung tinanong namin kung ano ba ang dapat asahan dito kay Senator Robin Padilla, sabi niya, sila raw ay nag-take ng kanilang oath at ang oath daw nila ay sa bayan, malinaw daw yun, lahat daw ng mga senador nag-take ng oath. Ang loyalty daw nila ay sa konstitusyon, so nanumpa sila, kaya yun yung established. Pero syempre, iba raw yung political, iba raw yung oath, so sana raw maintindihan daw yung difference nung dalawa na yon. And yung neutrality, inaasahan naman daw yun mangyayari sa kanya, matagal na raw yun, nangulungan pa raw itong si Senator Robin, so ibig sabihin, matagal na raw siyang naniniwala sa batas. Marami raw politiko, hindi naniniwala sa batas, pero siya, nangulungan siya, so alam niya raw ito. And ang pinaka sinasabi, maliit na bagay daw. Ito nga medyo maraming nangyari nung in-interview namin si Senator Robin, kasi una, sabi niya, maliit na bagay yung pagko-convene ng Senado bilang impeachment court para i-oppose. Pero nung tinanong namin ulit so ibig sabihin ba niyan, i-oppose nyo yung pagko-convene ng Senado bilang impeachment court, sabi dito ni Senator Robin, ang papel ng minority ay to oppose. Hindi lang daw impeachment. Lahat ng bagay dito, trabaho nila ay i-oppose. Kaya wag daw sanang pagbintangan na kapag nag-oppose sila, meron daw silang, ay bias daw sila. Trabaho daw nila na mag-oppose. Kaya yun daw yung sabi ni Senator Robin, parliamentary procedure nila na dapat daw nilang sundin. Yan daw ang sinasabi ng demokrasya. Kaya doon napasok yung sinasabi niya na, so pati ang impeachment, pati ba ng trabaho niya na i-oppose, sabi niya oo.
Well, hindi naman trabaho ng minority na i-oppose lahat. Ang trabaho ng minority is Oo to nga. oppose on principle, I suppose. Di ba? Hindi, katulad nun, yung i-oppose mo ba yung pag-akyat sa iyo ng impeachment? Malinaw yung institutional function ng Senado pag sa usapin ng impeachment. Oo nga eh. Hindi yun usapin pa ng politika. Usapin pa yun ng functions ng institution. Constitutional, ano? Yun yung baka kailangan ipaliwanag kay Senator Robin Hood. No? Yun yung tinatawag na checks and balance. Yun ang tinatawag So na medyo malabo yung ano niya, no, Marymon. Hindi pwedeng sabihin diretso na ano. They will oppose per se the Yes. impeachment trial, no? Hindi siya, medyo malabo yung sabihin. at hindi Ang kaya nga ang nasabi nung Medyo nuanced yung ano niya. at hindi yun necessarily Pagkakatanong sa kay sagot eh. at hindi yun necessarily parliamentary procedures. Yung parliamentary procedures pag umakyat na sa kanila, ano yung mga rules within Oo. the Senate para as a trial court. Yun yung pag-aayusin nila. Ang nasabi pa nga ni Senator Robin nung natanong natin na kung meron na bang kuditang niluluto dito, kasali ba siya sa nais na mangyari to? Sabi ni Senator Robin, di naman daw siya sumasali sa kudita, bago lang daw siya. Bata pa siya dito sa Senado, hindi daw siya sumasali sa ganun. And yan yung nasabi naman kanina ni na Senator Aimee, ni na Senator Jinggoy Estrada, at saka ni Minority Leader Senator Alan, na hindi nga raw napag-usapan yung tungkol sa impeachment kasi hindi raw sila kompleto. Parang ang sabi pa nga ni Senator Jinggoy, parang pinatry lang daw sa kanila, naghandaan daw kasi doon pinatry sa kanila yung parang bagong catering na pagmamay-ari ni Senator Alan. Kaya naging munting salo-salo lang daw yung nangyari. Okay. And at the same time din kasi si Senator Robin cannot oppose the impeachment because by the time it gets to the Senate, the VP had already been impeached. Yeah. Hindi, yun na nga ibig sabihin yung trial. So, medyo malabo yung medyo malabo yung tanong at saka yung sagot. Okay. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Marymon Reyes, reporting live from the Senate. Salamat, Marymon. No. Tapos na kayo, Ano po? tatanong natin yung kay Ping Lacson pa. Oh, no. Amigo. Yung report on the flood control, ano na yung pinaka-update, anong latest na? You mean the Actually, Blue Ribbon Committee Hindi report? natuloy eh. Actually, Ronald, dapat ngayon sa nakuha namin impormasyon, part ng agenda yung privilege speech ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pero sa huling nakuha naman namin, hindi siya tuloy ngayon, bukas siya magiging part ng agenda. Kaya wala pa tayong ibang update tungkol dyan. But still, ang sinasabi pa naman ni Senator Ping, ang laman nito is the same doon sa committee partial report na kulang pa ng 3 pirma. So nababypass niya yung paghihintay pa to complete the signatures. And nakalagay din dito yung mga ebidensya, mga visual aid, mga documentations nung naging findings ng mga pagdinig. Pag nailabas na ito yung Chairman's Progress Report, ipagpapatuloy na raw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, and still part ng plano ay imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, even ito si Org Gutesa kung makakapagparamdam pa, kung makikita pa nila, and yung mga ex-marine na nagbibigay din ng kanilang mga allegations. Kasama rin si Zaldico, though last time kasi nasabi at first chance kung madadala na dito sa bansa itong dating kongresista. So yun yung ilan sa mga plano. And ang nasabi naman ni Senate President Tito Soto tungkol dyan, papapasok sa journal yung magiging privilege speech ni Senator Ping. Pero still, kailangan pa rin hintayin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw for the Blue Ribbon Committee. Marymon, hindi ba 2 na lang ang kulang? May nakausap kasi akong isang senador. Huwag mo ipagkalat ha. Sabi niya, pipirma siya. No? Kaya, practically, 2 na lang ang kulang. Ilang syllables? Basta huwag niyong pagkalat. Oy, tayong 4 naman nandito eh. Kaya, balita ako, pipirma siya. Kaya 2 na lang ang kulang. Well, for the minority, ang nakaano natin dyan last time tungkol sa committee report or sa Chairman's Progress Report, si Senator Amy Marcos, sabi niya, di raw siya pipirma doon sa committee report, and ang pinaka-pinangahawakan pa rin nila is yung nilabas nila na tinatawag nilang minority report. Pero ang nasabi ng liderato, minority opinion daw ang lalabas dito kasi wala pang committee report, so hindi pa matatawag na part ng committee report, yung minority report na nilabas ng Senate minority. And same pa rin yung concern daw nila based sa huling nakausap natin kay Senator Aimee,
yung scope na naging investigasyon, yung mga pangalan daw na nailagay, bitin na bitin pa raw sila. Hindi pa raw yan yung sumatotal sa mga kinalaman, sa mga may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Pag wala pa kasi yung committee report, ang tawag dyan ay Committee Marites. Hindi pa siya, wala siyang standing. Ang tawag nila, Committee Opinion. Minority Opinion. Minority opinion. Okay. Okay, sige. Okay na, Ami. We shall Okay na, let okay na. Merimon go. Merimon Reyes, maraming Salamat, salamat for Merimon. reporting us live from the Senate. Bubulong Thank you, ko na lang sa iyo, Merimon. Oh,